Magandang umaga mga bata! Kumusta na kayo? Narito na naman si Teacher Jayan para sa Araling Panlipunan. Tayo ngayon ay nasa quarter 3 ng huling linggo ng week 8. Bago tayo tumungo sa ating bagong aralin, magbalik-aral muna tayo. Mga bata, sino sa inyo ang nakakaalala ng aralin natin nung nakaraang linggo? Tama ka! Pinag-aralan nga po natin ang mga dapat sundin o mga alituntunin na dapat sinusunod sa paaralan at sa silid-aralan. Ngayon, subukan natin tong gawin. Sulat ang salitang opo kung ang pangungusap ay alinsunod sa alituntunin sa loob ng silid-aralan at hindi po naman kung ito ay hindi alinsunod sa alituntunin sa loob ng silid-aralan. Naunawaan po ba natin ang panuto? Isusulat daw po natin, sapat lang ang salitang opo kung ang pangungusap daw po ay sumusunod o alinsunod sa alituntunin. At isusulat naman natin ang hindi po kung ito naman ay hindi alinsunod o ibig sabihin hindi pagsunod sa alituntunin. Okay, sa unang bilang tayo. Una, kumakain si Jeff sa itinakdang oras ng recess. Ilan lang daw po kumakain si Jeff? Tuwing o sa itinakdang oras ng recess. So, ito kaya ay alinsunod? Kung alinsunod, isulat natin ang opo. Kung hindi naman siya alinsunod, hindi po. Ano ang iyong sagot? Tama! Ang tamang sagot ay opo. Ang pagkain sa itinakdang oras ng recess, katulad ni Jeff, ay pagpapakita na siya ay sumusunod sa alituntunin sa loob ng silid-aralan. Pangalawa, nakikipagkwentuhan si Nena habang nagtuturo ang kanilang guro. Ito kaya ay alinsunod sa alituntunin? Opo o hindi po? Magaling! Ang tamang sagot ay hindi po. Ito ay hindi nagpapakita ng pagsunod sa alituntunin. Tama bang nakikipagkwentuhan si Nena habang nagtuturo ang kanyang guro? Hindi. So, wag natin gagayahin si Nena ha. Dapat tayo ay nakikinig tuwing nagtuturo ang ating guro. Okay, number 3 tayo. Lumalabas si Erica sa silid-aralan nang walang pahintulot ng kanilang guro. Opo o hindi po? Magaling! Ang tamang sagot ay hindi po. Hindi tama na lumalabas si Erica sa silid-aralan nang walang pahintulot ng kanyang guro. Kailangan tayong magpaalam. Okay? Ito ay hindi alinsunod. Kaya ang tamang sagot ay hindi po. Tumungo tayo sa number 4 o ika-4. Hindi ginagawa ni Andre ang kanilang takdang aralin. Ito kaya ay alinsunod o hindi alinsunod sa alituntunin? Hindi daw ginagawa ni Andre ang kanilang takdang aralin. Opo o hindi po? Very good! Ang tamang sagot ay hindi po. Kapagkat hindi tama ang hindi paggawa ng takdang aralin. Kaya mga bata, huwag natin gayahin si Andre. Kailangan natin ang gumawa ng takdang aralin. Pang-5, nakikilahok si Marie tuwing oras ng talakayan. Nakikilahok si Marie tuwing oras ng talakayan. Opo o hindi po? Mahusay! Ang tamang sagot ay opo. Ito ay alinsunod sa alituntunin. Kaya, mga bata, gayahin natin si Marie na makikilahok o nakikilahok tuwing oras ng talakayan. Okay. Mahusay mga bata.
Ngayon, basahin natin mga bata ang ating paksang aralin. Tama, Brigada Eskwela sa aming paaralan. Ulitin nga natin mga bata, Brigada Eskwela sa aming paaralan. Yan ang ating paksang aralin. Sa ating layunin, pagkatapos ng araling ito, ay inaasahang malalaman mo ang gawain aktibidad sa pagpapahalaga sa paaralan. Para sa ating pasimulang gawain, meron akong ipapakitang mga larawan. Okay, mga bata, tingnan natin. At ano kaya ang mga nasa larawan? Okay, tingnan mo ang unang larawan. Ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Tama, nagpipintura. Nagpipintura ng ano? Tama, ng mga upuan. Saan kaya iyan? Pwede? Tama ka, sa paaralan. Sunod naman. Malinaw ba ang nasa larawan? Ano ang iyong nakikita? At ano naman ang iyong napapansin? Tama ka! Ang mga tao ay nagtutulungan. Nagtutulungan saan? Very good! Nagtutulungan sa paglilinis ng hardin. Saan kayang lugar yan? Tama ka! Sa paaralan. Okay, ano naman ang inyong nakikita sa mga kalalakihan na nasa larawan? Tama ka! Nagpipintura ng silid-aralan. Okay, ang tawag natin dito ay aktibidad. Sa English, tinatawag natin tong activities. Ano kayang activities ang tawag dito sa kanilang ginagawa? Mahusay, ang tawag dyan ay Brigada Eskwela. Magaling. Brigada Eskwela. Meron ba kayong naiisip pag narinig nyo ang salitang Brigada Eskwela? Ano ang Brigada Eskwela? Okay, may idea ka ba kung ano ang Brigada Eskwela? Tama, pagtutulong-tulong. Sa paglilinis, okay? Sa paglilinis ng paaralan, tama ang iyong naiisip. Sa tingin mo, sino kaya ang namumuno sa Brigada Eskwela? Tama ka! Ang Brigada Eskwela ay namumunuan ng mga guro at iba pang opisyales ng paaralan. Sa aktibidad na ito, nagsasama-sama ang mga guro, magulang at bawat mag-aaral sa paaralan. So, sila ay nagsasama-sama para daw saan? Para sa paaralan. Ano-ano na ang ginagawa nila? Ang Brigada Eskwela ay voluntaryong nagtulong-tulong sa paglilinis ng paaralan, pag-aayos ng mga silid-aralan at paghahanda ng mga ito para sa darating na pasukan. Ano ang ibig sabihin ng voluntaryo? Ibig sabihin po nito ay kusang loob. Ibig sabihin, bukal sa atin ang pagtulong. Ibig sabihin, hindi napipilitan. Saan daw po nagtutulong-tulong? Okay, tama ka, sa paglilinis ng paaralan. Ano pa po? Pagsasaayos. Okay? At paghahanda sa mga ito para sa darating na pasukan. 'Di ba? Ilang buwan nga po tayo merong bakasyon? Meron tayong 2 months. Siyempre, dahil hindi nagagamit yung ating silid-aralan, pwedeng marami na tong insekto. 'Di ba? Marami ng alikabok. Kaya, nililinis dapat ito at tinihahanda para sa darating na pasukan. Okay, so alam nyo na ang ibig sabihin ng Brigada Eskwela? Okay. Ngayon,
Paano naman kaya natin maipapakita na nakikiisa tayo o nakikipagtulungan tayo sa Brigada Eskwela? Para dyan, sagot natin ang gawaing ito. Para sa panuto, isulat ang salitang tama kung ang sumusunod na pahayag ay tama at mali naman kung ito ay mali. Sa unang bilang, tuwing Brigada Eskwela, abala si Tonyo sa pakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Okay, ito kaya ay tama o mali? Tuwing brigada daw o tuwing Brigada Eskwela, abala si Tonyo sa pakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Tama o mali? Magaling! Ang tamang sagot ay mali. Ano ba ang ginagawa dapat tuwing Brigada Eskwela? Tama! Dapat si Tonyo ay abala sa pakikipagtulungan sa paglilinis ng paaralan. Tama, hindi pakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Kaya, ang tamang sagot ay mali. Okay, number 2 tayo. Pangalawa, si Jessie naman ay masayang tumutulong sa kanyang mga guro sa paglilinis ng kanilang paaralan tuwing Brigada Eskwela. Si Jessie kaya ay nagpapakita ng pakikiisa tuwing Brigada Eskwela? Tama o mali? Tama ka! Ang tamang sagot ay tama. Siya ay masayang tumutulong sa kanyang guro. Saan daw po? Sa paglilinis ng kanilang paaralan. So, dapat ganyan tayo mga bata. Masaya tayong tumutulong sa paglilinis ng ating paaralan. Pangatlo, pumupunta si Jan sa paaralan tuwing Brigada Eskwela, nakikipaglaro sa kanyang mga kamag-aral. Tama o mali? Mahusay, ang tamang sagot ay mali. Pumupunta si John sa paaralan tuwing Brigada Eskwela? Tama, kaso nga lang, ano yung kanyang ginagawa? Opo, nakikipaglaro lamang siya sa kamag-aral. Ito kaya ang dapat gawin ni John tuwing Brigada Eskwela? Tama, hindi dapat yon gawin ni John. Ano ang dapat gawin ni John? Ang tumulong sa paglilinis ng paaralan. Okay, next tayo. Pang-apat, si Berto naman ay masigasig na nagbubunot ng damo sa paligid ng kanilang paaralan tuwing Brigada Eskwela. Si Berto kaya ay nagpapakita ng pakikiisa sa Brigada Eskwela? Kung opo, ano ang dapat nating maging sagot? Mahusay, ang tamang sagot ay tama. Okay, si Berto ay nakikiisa sa Brigada Eskwela sa pamamagitan ng pagbubunot ng mga damo sa paligid. Napansin niyo ba ang salitang masigasig? Anong ibig sabihin ng salitang masigasig? Opo, ibig sabihin, masaya siya sa kanyang ginagawa. Ibig sabihin, gustong-gusto niya ang kanyang ginagawa, hindi napipilitan. Okay. Pang-5, mahilig namang magpulot ng natuyong dahon si Pedro sa paligid ng kanilang paaralan tuwing Brigada Eskwela. Ano naman daw po ang hilig ni Pedro tuwing Brigada Eskwela? Opo, ang magpulot ng natuyong dahon. Ngayon, ano kaya ang sagot sa ika-5 bilang? Mahusay, ang tamang sagot ay tama. Si Pedro ay nagpapakita na siya ay nakikiisa sa Brigada Eskwela. Sa unang gawain, mahusay mong natukoy kung sino-sino ang mga tao o mga batang nagpakita ng pakikiisa o pagpapahalaga sa Brigada Eskwela. Ngayon, alam kong handa ka na sa gawain sa pagtuto bilang 2.
Magkwento sa iyong magulang o nakatatandang kasama sa bahay sa mga ginagawa sa Brigada Eskwela upang malaman mo ang iba't ibang gawain tuwing Brigada Eskwela. Okay? Narito na ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Kopyahin, piliin sa kahon ang angkop na salita na tutugma sa mga patlang. Okay, so ano daw po ang ating gagawin? Kokopyahin po natin at pipiliin sa loob ng kahon ang angkop na salita na tutugma sa mga patlang. So, meron tayong mga blank or patlang na lalagyan. At saan daw po tayo pipili ng mga sagot? Sa loob ng kahon. Okay, narito na ang talata. Bago magsimula ang patlang, ang mga patlang ay inaasahan na patlang sa taunang patlang. Ito ay sinasagawa upang mapanatili ang patlang ng paaralan. So, may nakikita po ba kayong mga patlang? Meron tayong 5 patlang na lalagyan ng mga sagot. Okay, saan tayo pipili ng mga sagot? Dito sa loob ng kahon. Nandyan ang Brigada Eskwela, Pasukan, Kalinisan, Makikilahok, at Mag-aaral. Okay, meron tayong 5 pagpipilian. At, syempre, meron din tayong 5 patlang. So, dyan tayo kukuha ng sagot para mabuo natin ang talata. Okay, sa number 1 tayo. Sagutin natin ang unang patlang. Bago magsimula ang patlang, ano kaya ang tinutukoy dito? Ito kaya ay Brigada Eskwela, Pasukan, Kalinisan, Makikilahok, o Mag-aaral? Ano kaya ang tamang sagot sa unang patlang? Ang galing! Tamang iyong sagot. Ang tamang sagot ay pasukan. Basahin nga natin muli. Bago magsimula ang pasukan. Ayan yung tamang sagot. Ang mga blank o patlang ay inaasahan na. Ano kaya ang nababagay sa pangalawang patlang? Ang mga blank. Pag sinabi nating blank, ano nga ulit yun? Patlang. Ano kaya ang sagot sa pangalawang patlang? Ito kaya ay Brigada Eskwela, Kalinisan, Makikilahok, Mag-aaral. Tanggalin na natin yung pasukan kasi nasagot na natin yon sa unang patlang. Mahusay. Ang tamang sagot ay mag-aaral. Okay, basahin nga natin yung simula. Bago magsimula ang pasukan, ang mga mag-aaral ay inaasahan na blank. Ano naman kaya ang tutugma sa pangatlong patlang? Inaasahan na Brigada Eskwela, Kalinisan, o Makikilahok? Tama ang iyong naisip. Ang tamang sagot ay Makikilahok. Okay, ulitin nga natin muli. From the start tayo magbasa. Bago magsimula ang pasukan, ang mga mag-aaral ay inaasahan na makikilahok sa taunang patlang. May naiisip na ba kayo sa pang-4 na patlang? Ano ang iyong sagot? Mahusay. Ang tamang sagot ay Brigada Eskwela. Sa unang Brigada Eskwela. Ito ay sinasagawa upang mapanatili ang patlang ng paaralan. Okay, wala na tayong ibang pagpipilian kundi ang kalinisan. Ayan, nabuo na natin ang talata. Ngayon, basahin muli natin ang pinakaunang talata. Okay? Bago magsimula ang pasukan, ang mga mag-aaral ay inaasahan na makikilahok sa taunang Brigada Eskwela. Ito ay sinasagawa upang mapanatili ang kalinisan ng paaralan. Mahusay mong nasagutan ang gawaing ito.
Okay, dumako naman tayo sa panghuling gawain. Ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Gamit ang inyong lapis, iguhit sa inyong kwaderno o notebook ang iyong sarili kasama ng iba pang mga kamag-aral na nagpapakita ng pagtulong sa Brigada Eskwela. Ulitin ko po ang panuto. Gamit daw po ang inyong lapis, iguguhit nyo po sa inyong notebook o kwaderno ang inyong sarili kasama ang iba pang mga kamag-aral na nagpapakita ng pagtulong sa Brigada Eskwela. Naunawaan po ba ang panuto? Okay, kung naunawaan, bibigyan ko po kayo ng 5 minuto para magawa ang gawain para dito. Okay mga bata, may tanong si teacher. Ano nga po ulit, Brigada Eskwela? Opo, ito ay activities o tinatawag nating aktibidad sa paaralan. Kaya ngayon, ano ang inaasahan sa inyo bilang isang mag-aaral? Opo, tama ka. Tandaan natin na ang Brigada Eskwela ay isa lamang sa mga aktibidad upang mapangalagaan ang paaralan. Okay, aktibidad po ito or activity. Upang ano daw po, mapangalagaan ang ating paaralan. Ano naman ang inaasahan sa atin bilang isang mag-aaral? Ang mga mag-aaral ay inaasahang maging aktibo sa pagtulong at paglahok sa mga aktibidad tulad nito upang maipakita ang pagpapahalaga sa ating paaralan. 'Di ba? Sa naunang mga aralin, napag-aralan natin ang kahalagahan ng ating paaralan. Para maipakita natin ang pagpapahalaga, kailangan natin na aktibo, na makilahok o tumulong sa mga aktibidad tulad ng Brigada Eskwela. Nang sa ganon, maipapakita natin na tayo ay nagpapahalaga sa ating paaralan. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli, paalam. Magkita-kita tayo sa susunod na linggo.